ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. Pinatutuhanan at ipinapahayag namin siya sa inyo na sa simula't simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtapat Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan. At lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Iyan po ang talata na nandito sa unang kabanata po, no? Sa unang sulat ni Juan. Na sana po habang binabasa ko at narinig nyo ay meron po kayong naunawaan. Dito po sa sinabi, siya ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy po dito ay si Jesus Christ po. Siya po ang salita na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumula ng buhay na walang hanggan at nahayag at aming nakita at pinatutuhanan. Sa atin po, mga kaibigan, sa atin din po, sa ating buhay din po, mararanasan din po natin. Kung nararanasan nila, mararanasan din po natin, mga kaibigan. Parang impossible, ano? Pero, ayon po sa aking naunawaan, mararanasan natin eh. Dahil kung tayong makasalanan ay magsisisi at tanggapin natin si Jesus Christ na ating tagapagligtas, makikilala po natin siya, mga kaibigan. At hindi po yan sabi-sabi ko lang. Meron po tayong pagbabasihan din dito. Pero continue natin basahin. Kailangan lang po talaga natin siyang tanggapin. At
magpakumbaba tayo na meron tayong kasalanan na dapat lilinisin ni Jesus Christ. Siya naman talaga ang maglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya nga inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, di ba? At sinabi dito na kung sinasabi nating kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Itong talata na ito, mga kaibigan, ito yung mga tao na hindi pa naligtas, na kailangan nilang magsisi, na kailangan, kung kayo po ay hindi pa naligtas, hindi pa kayo nakapagsisi, kailangan nyo pong magsisisi at sinungaling kayo kung hindi pa kayo nakapagsisi, hindi pa ninyo natanggap si Jesus Christ ng totoo at sabihin nyo na wala kayong kasalanan, yun po yung kasinungalingan. Dahil kung i-continue ko po ang pagbasa, mga kaibigan, na ulitin ko, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ito yun, yung hindi pa nakapagsisi, ano? Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Dahil matuwid si Jesus Christ, ay magiging malinis tayo, no? Kaya nga sinabi dito kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo. So yung mga taong hindi pa napatawad, sila ay merong kasalanan. Kaya ito yung mga taong nagsasabi na hindi ito yung mga taong nagsasabi na walang taong walang kasalanan dahil ang kasalanan nila ay hindi pa napapatawad. Ngunit kung ang kasalanan nila ay napapatawad na o ipinagtapat na nila, kinonfess na nila, yun po ay malilinis na dahil pinatawad na, di ba? Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, ito yon yung mga taong hindi nagsisisi. Yung ayaw nilang bumalik loob sa Diyos. Ito yon.